Good morning, everyone. Hi, I'm Geraldine. By the way, this is a record for us to know about the social media diva. So this video is for beauty advisor na at least alam yung mga mechanics kasi we initiate this kind of challenge to each and every one of you for exposure at the same time to promote our brands. Okay, so this is a social media diva 2025. So what is it all about? Okay, the objective of this is to apply brand presence and engagement on social media by empowering beauty advisor to consistently create and share engaging video content on TikTok. So specifically, magda-download dan tayo ng video sa TikTok. So this is initiative aims to showcase creativity, highlight product expertise, and increase visibility across multiple platforms for driving both individual and brand recognition. So, in to cut the short short, this objective is more on the promotion ng ating product na kayo ang gagawa at you will post it on the social media. So, mechanics for Social Media Diva Challenge 2025. So, first, you need a content creation. So, lahat ng beauty advisor, mapabago man o luma, we must create at least one original video per month using Revlon products and post it on your TikTok account. Ang gagawin natin, original video per month, isang beses lang po sa isang buwan. Okay, so the content should be highlight on makeup tips, product tutorial, creative looks na naka-align sa brand natin, which is a Revlon. Then, if you already finish the video, you can share and repost it on your social media platforms. So, yung hashtag campaign natin is Revlon Diva 2025. So, compliance. So, since nakapag-upload tayo ng video, if you are failed or hindi mo siya nagawa ng isang buwan, so you are, kumbaga, required kasi tayo. So, failure to create, forfeit yung personal use mo ng quarterly. Since ang personal use ng BA is every 3 months, so kung hindi ka pa nakapag-create nung certain time na yun sa 3 buwan, isa man dun o dalawa, hindi ka mabibigyan on the next personal use. Okay? So we will dig deep later on. Then monitoring engagement. So videos will be monitored for quality and creativity and engagement like shares, like comments, and ganyan. Then top performing content creator, we will receive an additional recognition or reward during special events or quarterly reviews. So let's talk about content creation guidelines. Okay, lahat ng BA, gagawa ng one TikTok video every month lang. So starting this February, continuing through November. So ano lang, mostly if you count it in your fingers, 10 months lang. 10 videos lang sa isang taon. The content should be focused solely on educating the audience about the Revlon product. So, dun lang tayo magpo-focus sa education about dun sa product natin. Like, for instance, yung Get Ready With Me, featuring yung Revlon products. Kunyari, I will go to church. Get ready with me. I will use all Revlon products. So, habang pwede kang, o kaya, parang, let's talk about me. Ano yung, nakikita niyo lang ako sa store, pero ano ba talaga ako? Kunyari mga gano'n, you create a story based on your facts. Then after that, habang nakikipag-usap ka sa audience, nakikipag-usap ka sa mga audience na nagme-makeup ka ng Revlon, puwede 'yun, 'di ba? Then product reviews. So if
if in case you have products na bago, like kunyari, yung bago natin ngayon na Sheer Balm, you can product review it. So you can apply it. So tignan natin, ang maganda pala to kasi sheer siya. It has a certain kinds of ingredients that will benefit on your lips, mga ganyan. Then swatch party. So excuse me. So if you have a full range of lipstick or full range of eyeshadow, like meron ka lang ha, kunyari, or if in case na nakapagpaalam ka sa Revlon store, sa may mall mo, sa store mo, area mo, pinayagan ka ng OBM mo, pinayagan ka ng store manager mo mag-video, if in case lang na pinayagan ka. Pero pag hindi ka pinayagan, wag mo nang gawin yon. So, impossible na tong swatch parties na to. Yung swatch party means yung parang ini-swatch mo sa kamay mo yung mga colors ng mga lipsticks, yung mga ganyan. So, if in case mahigpit sa store mo, huwag mo nang gawin. Okay? So, think another video content. Then, product ASMR. Alam mo yung ano, yung napapanood mo sa TV na, sa Reels, yung kumakain yung mga tao na may gano'n, may ingay. Yung kunyari wala, hindi sila nagsasalita pero ang naririnig mo lang yung ihip ng ano nila ng ng noodles sa bunganga nila, parang ganyan. Yun lang. Then pwede ka rin video tungkol sa mga recommendation. Ay, this Mother's Day po, ito po yung mga magandang Revlon makeup recommendation for you, ganyan. Then, tapos next, here is the best Revlon product for oily skin. O kaya, it's the best for dry skin. So, depende na sa iyo. Then, mga educational skits na related sa Revlon product. Kunyari, there's a time na gagawa ka ng video content na ikaw lang yun, pero parang dalawa kayo. Alam mo yun, parang kambal. So, kunyari, ako, hi, Revlon Cosmetics. Tapos, kunyari ako din. Kunyari ako yung beauty advisor. Hi, ma'am. Good morning. Welcome to Revlon. Tapos, kunyari ako yung isa, yung ano din, yung customer. Magre-require sana ako, ano ba maganda sa mga oily skin? Tapos, kunyari ako yung BA. Parang sa kaliwa ko, kanan. Parang ganon. Yung mga nag-uusap na ganon. So, possible yun. Pwede mong gawin yun. Okay? No problem about it. So, yun. So, yung mga example for that. Then, avoid creating content unrelated to Revlon products katulad ng mga dance trend, yung mga tit, 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 tiriririri, yung mga ganun sumasayaw ka, tapos biglang papakita mo lang yung product. Hindi ganun. Bawal yon, okay? Yung mga comedy skits, yung kumbaga para kang taong grasa, nagpapatawa, parang ganon, hindi pwede yun. Or any other irrelevant themes na nakaka-destroy or parang pangit sa inyo, pangit na nga sa itsura mo, sa image mo, pangit din sa brand natin. Okay? So, ensure the content is unique, recorded in high resolution, and features, lalo na clear din ang audio, lalo na pag nagsasalita ka. And can I add something? So if you record something ng video content, make sure na yung background mo, yung likod, walang nakasampay na underwear, walang nagluluto sa likod mo, walang padaan-daan. Alam mo yon. So, find a place na medyo kahit semento lang, kahit walang malinis na yung background, yung tipong pag tinignan ko yung video mo, ikaw ang nakikita ko instead yung mga nasa likod mo. Okay? Here is, ito. So, this is three kinds of video, kaya pasensya na kayo nagsunod-sunod kanina. So, ito yung isa.
Okay, so this is a kumbaga product feedback ng isang customer. So K-pop goer daw siya, lagi siyang nasa concert and something like that. So she found out that napakaganda ng Revlon Color Stay Longwear sa kanya. Kaya kumbaga flinex niya yun sa video tapos shinare niya sa mga tao na maganda yung product. Puwede niyo bang gawin yun? Hindi. Kasi first and foremost, she is a client. Bumili siya sa atin ng product. Since kayo ay literally nagtatrabaho sa Revlon, ibig sabihin bias kayo. So all you do is talking about good about the product. Ang iniiwasan natin dito, yung ano tayo ba, mabash tayo ng mga nasa comment section na, eh, syempre maganda, taga Revlon ka kasi. Do you get me? So, kaya isa to sa mga in-example ko kasi yan yung hangga't maaari, wag natin gawin. So, this is the another clip. Okay, so this one naman ang ginawa lang niya, so, customer lang din 'to, pumunta lang siya sa Revlon counter, sabi niya, "This is, best recommendation na Revlon products for me," parang gano'n. Actually, can do this, no problem about it. So, kunyari like sabi ko nga sa inyo, ano na, people power na, ano yung mga magandang Revlon products, puwede pa kumbaga parang in kidding aside, so you can do a product recommendation. Okay? But again, depende yan sa store mo kung pwede kang mag-video-video ng ganyan. So magpapaalam muna tayo, no? So kung hindi, disregard mo na tong video na to. So next. Okay, so
If you're watching this is Ann Lutz. So she is a popular video content creator. So yung klase ng video content na ginawa niya is product review. So wear test, nag-wear test siya from umaga hanggang madaling araw. Pwede niyo bang gawin to? Pwede niyo siyang gawin pero hindi pwedeng ikumpara. Kunyari, brand ng BYS versus Revlon, hindi. Kasi nga, ulitin ko girls, from the start, you are already biased kasi nagtatrabaho kayo sa Revlon. So, pwede ba yung Revlon na Illuminant Skin Caring Foundation tsaka Serum Tint? Hindi pwede kasi magkaiba talaga yung functions nila. Okay? So, pwede kayo mag-wear test. Parang gawin nyo lang, kunyari, i-wear test natin tong Color Stay Long Wear Foundation hanggang 12 oras. Tignan natin kung may foundation pa ba na nakakapit sa mukha ko o talagang wala na talaga nahulas na siya afterwards. So, ganun, pwede yon. Okay, pwede yun. Alright? So, sorry magulo. Umpisahan natin sa umpisa. Game. Okay, so ang ginawa lang niya, Finisher lang niya, eto ang Revlon Skincare Foundation. So, habang naglalagay siya, di ba, pansin nyo, nag-voice over siya. So, by using microphone dyan sa TikTok. Tapos, habang nagsasalita, may voice over siya, nagsaswatch siya or nilalagay lang niya yung foundation sa mukha niya. So, tas meron mga product description na tinype niya, nilagay niya. So, yun, magandang klaseng ano yan, video content yan. Okay? So, this one naman, ito naman ang ginawa niya. So, nag-hire siya ng model na habang ang ginagawa niya, yan, tingnan niyo muna. Okay, so this one naman, it's parang kumbaga nag-demo siya, kunyari parang nagbigay siya ng instructional video na paano mag-concealer ng hindi halata, yung tipong hindi kita at the same time mukhang balat lang. So by the way girls, yung mga products na to ay wala to sa Revlon US na hindi natin ikikare to kasi exclusive sila sa New Zealand, okay? So, yun yung ginawa niya. So, pwede kayong mag-hire ng cost ng model, tas pwede kayong mag-educational like that. So, ang ginawa naman niya, yung isang mata, nilagyan niya ng concealer na parang ang shape ay parang triangle, 'di ba? So, ang pangit pala tignan kung ang kapal ng itsura. So, ang ginawa niya, parang naglagay siya ng concealer doon sa may back of his palm, tapos doon niya binuff at the same time, doon niya sinimulan yung pag-apply, tapos tsaka niya dinirect doon sa under eye. So parang seamless, parang ganun, hindi halata yung um, concealer niya. So yun, parang educational ano yan. Okay? So this is the last video that you can also do. Parang ano lang to ha, mga sample lang. Okay. This one naman, napansin nyo, nag-text to speech naman. So, ibig sabihin, may automated parang AI ang nagsalita. Tapos,
ginagawa, actually ako yung nag-makeup dyan. So model lang din yan. Kunyari, nag-eyeshadow, siya nag-eyeshadow niyan, pero ako pala nagtapos ng eyeshadow niyan. Ako yung nag-blush on, siya pala yung nag-blush on niyan. Parang ganyan. Tapos habang habang nagme-makeup siya, may nagte-text to speech. So pwede yan. Okay? So, yan yung mga sample ng videos natin. So, after you already done with your video content, you can post it on your TikTok account. So, be sure na yung TikTok na yan ay para exclusive sa'yo lang yan. Sa'yo nakapangalan, hindi sa anak mo, hindi sa TikTok ng anak mo, sa pamangkin mo, hindi. Sa'yo talaga yan. And be sure na yung ano mo naman, yung TikTok username mo is nakapangalan naman sa'yo. Hindi yung mga Happy Face Fit 2013, mga ganun. Hindi ganun yung mga username. Gandahan mo naman. Yung talagang decent, yung talagang kumbaga, yung pang trabaho, di ba? Okay. All video content must be posted on TikTok app lang. However, pag nagandahan ka sa video mo, pwede mo naman siyang i-post doon sa mga Facebook mo, Instagram mo. Pero hindi siya yung tipong igigradean namin base sa mga likes and shares, ha? Sa mga like, comments, and shares, hindi. Sa mismong video messaging namin siya. I mean, yung doon namin siya gigradean. Okay? So you can use this campaign hashtag. So Revlon Diva 2025, hashtag Revlon Beauty Advisor. Yun yung pag bago nyo i-post, ilagay nyo muna yan as a hashtag para makita namin yung mga content creation nyo. So videos must be posted between 1st and 28th. Pero if in case na yung month nyo, like May 31, like May 31, June 30 lang, so pwede naman kahit huli na. Basta ma-post nyo nung buwan na yon. Okay? So compliance, so participation is mandatory for all beauty advisor. Regardless kung newly hire ka, junior ka, o senior ka. Okay? So start natin yan. So failure to create and upload the required video content, hindi kayo mabibigyan ng personal use. Eh ma'am, bago pa lang po ako, wala pa akong personal use. Eh di new product, hindi ka na mabibigyan. Okay? So, monitoring and engagement, to monitor the activity, so kailangan naka-public yung TikTok nyo, hindi naka-private para makita namin, lalo-lalo na sa mga hashtag. Then, video will be reviewed to quality and creativity. Top performing content creator will receive a recognition or reward during Thanksgiving party. Or pag natapos na buong ito, tatawagin kayo sa stage to claim your prize if in case. So, we will still be um, reviewing after this kasi ano lang namin, approve lang namin kay Boss Philip kung ano po yung pwede pa natin mabigay for a reward sa inyo. Okay? So, one participant from each team will be awarded title for social media diva. So, tayo dito, per team tayo. 7 ang mananalo. Okay? Kasi there is only one in your team na mananalo. Okay? So criteria for judging, ito po yung pinagbabasihan namin pag criteria of judging. So how unique yung creativity and originality, so 30% siya. Product integration is 25%, engagement and reach 20%, consistently and timeliness 15%, and professionalism and presentation 10%. So yung creativity, gaano ba ka-creative o unique yung ano mo, yung videos mo? Na-showcase po ba yung perspective ng Revlon products? Pagdating ba sa content, yung appealing ba, engagement ba, na-commit ba niya? Then yung product integration, yung effective ba yung ginamit, yung ginawa mo yung product, mayroon bang nag-like, na nag-share, o kaya tapos para may nagkabudol-budol ba yung ginawa mo, 'di ba? Yung engagement and reach, mapapansin nyo, mababa lang siya. Hindi siya ganun kalaki. Okay? Yung consistently in timeless, tawag dito na tukoy ba ng mabuti, yung ano mo, yung deadlines mo, na upload mo ba ng maigi, tapos yung professionalism and presentation, yung light, sounds ba in editing, maganda, malinis, pulido, 'di ba? So, yung pagkaka-content creator mo ba is nagawa mo ba professionally? So, yan yung mga percentage na gigradean namin. So, each month,
ako, assistant trainers natin, si supervisor, i-judge namin kayo yung videos nyo per month. Every month yan, nakaano kami yan. Kasi doon namin ma-monitor kung sino hindi bibigyan at bibigyan. Okay, ng mga personal news, new product, etc. and etc. So by the end of the year, so kunyari ang last natin is November. So untouchable na kayo ng December kasi that time nagi-grading na kami. So every team, kunyari lahat ng Northern Eagles, i-grade na namin yan from February to November. So yung pinaka-top na achievers niyan, kukuha kami ng 5 top 5 sa mga highest scores na yan. So sa top 5 na yan, yung final na natin na ang mag-grade si Miss Anna, yung marketing manager, si Miss Joss, and yung other teams. Like kunyari, yung si Northern Eagle kayo, pero ang mag-grade hindi na supervisor nyo. Yung ibang ano nyo na, yung ibang supervisors na. Okay? So from that, including me, makikita ko ulit yan. Tapos kung sino yung pinaka-highest, kukuha kami ng isa. Okay? So sa January, meron tayong isa for Northern Eagles na mananalo ng social media, Fighting Jaguar, Supreme Tiger, Metro Stallion. Sorry, walang ano ata dyan. Roaring Lions. Nakalagay dyan dapat Roaring Lions. So, 7 kayo, basta 7. Okay? So, siya yan. So, yun yung judgment natin. So, I believe na kumpleto ko naman lahat yung mga mechanics for our social media, di ba? So I hope na this kind of platform that we are creating and kumbaga parang iba-viral natin. So I hope na it will benefited also to you. Parang win-win situation to. It will be benefited on you kasi you expose the product, you expose your counter kahit nga ilagay nyo dun sa video nyo kung please visit SM Santa Rosa, please visit SM Palawan, parang ganon. Para at least na-showcase nyo rin na kumbaga you encouraging people to go to your store para bumili ng product, 'di ba? At the same time, you expose the brand itself. Okay? So, guys, thank you for watching. So, let's make it viral. Okay? Para sa atin lahat din to. Okay? So, see you guys around. Thank you for watching my presentation. Bye!